quick review ng Geely EX2 Max version. Yan siya. Ito yung front view ng sakyan. Then ito yung side view. Siguro mag-i-start ako ng yung mga hindi ko alam nung kinuha ko siya. So unang-una yung noticeable na hindi ko alam dito is ito. Folding pala siya na manual. Hindi siya auto-fold or powered ba yun? Then so far sa labas yun naman lang yung hindi ko ina-expect. Tapos tayo sa loob. Tapos dito sa loob ano pa ba yung mga hindi ko ina-expect. Ito pindutan, wala, on and off lang ng AC, defogger, tapos yung hazard, and then yung park. Etong park, reverse, neutral, tsaka drive, hindi siya umiilaw or walang indicator kung saan na siya kung pag ginagamit nyo. So let's say the drive natin siya, no? Ayan, currently naka-drive na siya. So only way para malaman nyo kung naka-drive na is indicator dito. Ayan, indicator na yan, D. And then dito wala. So doon, para sa mga malalabong mata, medyo mahirap siyang makita. So in my case, ayan, medyo hirap ako makita siya. And siguro napaka-trivial naman lang na yun, na kumbaga maliit na bagay lang. Hindi ko siya makonsider na problem kasi siguro I think kasama yan sa technology. But better lang sana, better to have kung merong lights dito. What else? Walang voice assistant. Ayun, kulang din kasi ako sa research, pero hindi naman deal breaker yung mga sinasabi ko ngayon. Kumbaga nice to have lang. So wala siyang voice assistant na na pwede mong gamitin para mabuksan yung windows or lower down yung aircon. I think para sa akin very usable siya in cases na gusto mo magbaba ng temperature na hindi ka na magpipindot-pindot dito. So again, maliit na bagay lang siya. Okay lang din. Kaya naman mag-set na lang bago umalis ng aircon na trip mo. So what else? Yun, sana lang yung fan speed meron dito na mapipindot ka. Tsaka yung power off. Pag magpa-power off ka, kailangan mo muna pindutin yung vehicle option, and then from vehicle option, asan ba yan? Wait lang. Ito pala. Teka, nasaan yung off? Bago lang kasi. Ayun pala. So, may na-discover lang ko ngayon na pag technically naka-drive ka pala, syempre mawala yung option ng power off. Ayan, pero pag naka-park ka na, ayan, let's say naka-park na, ayan na siya, lalabas na yung power off. So, para ma-turn off mo siya, kiklik mo pa yan, wala siyang button na dedicated dito. So again, maliit na bagay.
Ano pa, isa pa sigurong bagay na hindi ko ina-expect dito is yung pagdating sa lights niya. Ayan, alam ba, pinapatay ko kasi. Ayan, so dito, bali, dito lang yung lights niya. Ayan. And then sa likod, walang lights. Ayan, so, ano naman problem doon? And then, galing kasi ako sa Toyota Rush. So, pagdating sa side mirror, medyo maliit siya para sa akin. Pero, madali naman. Masasanay din. Ayan. And wala siyang blind monitoring system. Ata ba yun? Not sure dun sa exact term. Ayan, wala siya. Kasi yung ibang version sa ibang bansa, meron siya nun. So, I'm not sure kung naka-add na yun by default or pinapa-install pa yun. What else? Meron pa pala yung... Ito, again, hindi kasi ako nag-research din. Hindi siya powered yung adjustment ng passenger side. Wherein dito sa driver side, ano siya, powered naman. So, goods. Ayan, siguro yung isa pa pala, again, hindi to deal breaker. Pero na-notice ko lang na wala ditong option or hindi ko alam kung saan pa yung tire monitoring, yung mga yung PSI ng gulong, kung saan makikita. So, from what I understand, magkakaroon lang ng indicator dito. Kung hindi na tama yung pressure ng gulong ng sasakyan natin. So, yun. And then, the rest, okay na eh. Swabe naman. I think yung noticeable na maganda dito para sa akin is yung first yung suspension yung napansin ko. Yung suspension, ano siya? Again, coming from Toyota Rush na experience, in comparison dito, maganda siya na tag dito when it comes to yung bounciness niya, hindi ganun, wala kang experience na kaldag kahit medyo may lubak, pero wag naman yung malalim, hindi ko pa na-experience dito. Pero yun nga, okay siya kahit sa mga humps, hindi mo mararamdaman yung tag na pakiramdam, yung parang body to metal na, parang metal to metal yung dating ng pag nabigla yung sakyan mo sa pagbaba. So, dito, swabe siya. And so far, sa tinakbo ko na kilometer, nabiyahan kasi namin to from Balanga to Pampanga. And, 4 kami nun, 2 maliit, isang adult. And, pagdating sa suspension, panalo siya. Again, from my experience. Tapos yung isa pa palang again noticeable na nagustuhan ko dito is yung soundproofing niya. So napansin ko rin sa kanya sa sobrang ganda ng soundproofing niya. And sa sobrang okay ng soundproofing niya, mapapansin nyo na pag sinara niya yung pinto, hindi siya ganun ka daling isara. Well, madali naman syempre kung ipupush, pero unlike other car na yan, pag sinara nyo siya na ganito, ayan, kailangan nyo talaga itulak ng malakas. Pero pag sasara nyo na ganyan, medyo may nakabukas pa siya. Siguro, yan, may observation lang yun, personal ko lang na-take yun. Hindi ako expert, pero parang sa sobrang okay ng acoustic niya, parang yung mga pag nagsasara kayo ng pinto, pag naka-aircon kayo, hindi ganun ka tawag dito, kadaling isara yung pinto. Mararamdaman niyo yun dito.
So, yun lang. So far, yung first impression ko dito sa car. So, in totality, okay yung experience.